Kasabay po niyan ay ito na po ang ating ika-6 na taon, no? Na kung hindi ako nagkakamali, 2019 po tayo nagsimula. Ngayon po, ngayong araw na to, birthday po ng ating pagba-vlogs. 6 na taon na tayo, no, sa vlogging industry. At matatawag na po natin yung ating sarili na congratulations po yung mga nagmula pa po nung nagsimula tayo. Siyempre hindi po tayo nagsimula dito kagad, no? Nagsimula po tayo doon sa Bad Aratilis, no? Pero tuloy-tuloy na po 'yan. Buhat po nang tayo ay yung una nating vlogs, nagtuloy-tuloy na po tayo sa ating pagiging vlogger hanggang sa tayo po ay naging partner na ni YouTube. Pagkatapos po 6 na taon, no? Ito na po ang sinapit natin. Still looking good. Hindi po tayo nakaranas ng pananawa, no? Hanggang ngayon, yun po yung masarap sa trabaho na ito, no? Alam niyo po, siguro maraming maiinggit sa inyo pag sinabi ko na ako po nakaranas po ako ng maraming trabaho. Hindi lang po to ang una kong trabaho, yung pagbablog. Pero alam niyo po, totoo po yung kasabihan na pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, ay para kang hindi nagtatrabaho. Dito po, sa pagbablog, hindi lang po to na-enjoy ko. Yung libangan ko po, yung libangan ko po na makipagtalo, yung libangan ko po na magsalita tungkol po sa politika, binabayaran, akalain niyo, no? Binabayaran kayo dahil sa paglilibang. Kaya pong pasimula tong unang episode sa bagong taon ni Ted Filon, guest niya po si Shelo Magno, no? Marami po silang pinag-usapan, lalo na po tong pagdating dito sa PhilHealth, yung budget, no? Budget po sa PhilHealth. Una pong katanungan, kasi ang katwiran po ng ating Pangulo, pati po yung mga nag-propose na i-zero budget, wag pong bigyan ng budget ang PhilHealth mula po sa GAA, General Appropriations, no? Ay dahil may sobra pa raw na pera, no? Ito po, ang danger po nito, kaya naman pala may mga sobrang pera, mismong wala pa pong dagdag na benepisyo, mismo po sa mga dapat ginagawa ng PhilHealth sa atin, hindi po nila natutugunan, no? Halimbawa po, yan po pala ay yung mga konsulta, i-konsulta na yan. Kukunti lang po yung nakakaalam, no? Kukunti lang po yung nakakaalam sa ating mga kababayan na may libre pong konsulta, yung i-konsulta na yan. Hindi po nila pinopromote. Hindi ko po alam kung bakit. Tsaka may karapatan pala yung bawat mamamayan na miyembro ng PhilHealth na taon-taon ay pwede pong magpa-check up ng libre, no? Okay. Hindi pa, bukod pa puro isipin po natin na siniro po yung budget nila, ang katwiran, may pera pa yung PhilHealth. At isa pa, meron pa reserve fund. At isa pa, mangungulekta pa raw sa mga miyembro ng PhilHealth. Actually, naawa po ako sa mga kababayan nating OFW. Hostage kayo rito Alam po ng mga hostage. sorry po. Alam po ng mga OFW natin na sila po ay hindi ko alam, no? Hindi yata kayo makakapag-renew. Hindi ko alam kung ano yung nire-renew nila, yung parang bahagi po ng nilalakad na papeles. Isa po sa mga required na bayaran ng OFW bago makaalis o manatili silang OFW ay yung hulog po sa PhilHealth. Kaya hostage kayo ng PhilHealth. Di ba? Wala kayong option kundi hindi kayo makakaalis, di ba?
Ayun yun. Paki-correct nga po ng mga OFW natin kasi hindi ko ganong kabisado yan. Yung mga OFW lang po nagsasabi niyan. Okay. So, eto po, sa totoo, hindi po pinapaalam sa atin na dapat pala may free check-up. No? Katulad po, ang ganda ng halimbawa dito ng Cielo Cute Magno. OEC. Ano ba? Ayan, OEC. Ano yung OEC? Ayan, at least ito sa experience nila yan. Ano po ibig sabihin ng OEC? Pakiano lang po. Okay. So, ibig sabihin, isa po sa requirement ng ating mga OFW. Kaya hostage. Hinostage po kayo ng PhilHealth. Pero yun po, no, kinuwenta po ni Cielo Magno, kung ipinatutupad lang po ng PhilHealth yung kanila pang tungkulin na magkaroon po ng check-up, libreng check-up. Kung yung pagbabakuna po, nakita nyo naman, no, Overseas Employee Certificate, kita nyo na. Bago pala makakuha niya ng Overseas Employment Certificate, kinakailangan pong miyembro kayo ng PhilHealth o naghuhulog kayo ng PhilHealth. Okay. Isa pa po, no? Hindi po namin alam. Sagot pala ng PhilHealth, batas po pala yan, no? Sagot pala ng PhilHealth na dapat mayroon pong annual check-up lahat po ng miyembro ng PhilHealth. Imaginein po ninyo at saka yung mga kasama po yung mga yung mga anong tawag diyan? Yun pong mga beneficiary. O yung beneficiary ang tawag. Bernadette, thank you very much sa 10 Australian dollars. Happy New Year. Hindi po ginagampanan ng PhilHealth yan. Wala pong malawakang kampanya. Kung ginawa po ba natin na parang bakuna yan, na lahat ng tao ay nire-require na magpa-check up. Sabi nga ni Cielo Cute Magno, yung sasakyan nga natin may annual maintenance. Yung tao po, ako po, sa totoo lang, wala po akong mga annual check-up. Kasi sa akin, very practical eh. Di ba? Nariyan na lahat eh. Ang kinakailangan mo, meron ka dapat sapat na tulog, masustansyang pagkain, at mag-exercise. Yun na putya. Kita nyo naman ngayon, naglakad po ako. Ang ganda sa pakiramdam kasi pinagpawisan ako. Persado po akong maglakad kasi naghanap po ako ng yung mga luto ba na mga pansit canton. Natuklasan ko na gusto pala ng mga aso ko yan. Pag kumakain ako ng pansit canton, pinakain ko sila, okay. So, tinatamad na akong ipagluto itong mga aso kasi may sarili silang luto eh. Magastos pag hanap ako, wala po mabilan ng mga pansit canton, yung yung luto na. Kaya nakapaglakad po ako at maganda po sa Anyways, balik po tayo rito. Sabi ni Cielo Magno, pag kinuwenta mo yun, kung lahat ng Pilipinong miyembro tsaka yung mga beneficiaries nila ay nagpapa-check up, kulang na po yung budget. Ibig sabihin, no? Kaya po sumusobra yung budget ng PhilHealth kasi hindi niya po tinutugunan yung sinasabi ng batas na dapat nagampanin niya. Kasi po hindi naman libre yung doktor eh. Sagot po ng PhilHealth yung ating annual check-up dapat. Pero dahil hindi po sinasabi sa atin at saka karamihan po sa atin, totoo naman po to, ay takot po sa ospital. Ako, ang ano ko po, ting napupunta ako sa ospital, doon ako nagkakasakit. Kaya kayo wala po silbi sa inyo pero hulog kayo ng hulog, lalo na kayong mga OFW. Required pala yung OEC na yan. Hindi ka pwedeng issuehan ng OEC na required para ikaw ay makaalis. Okay, ano pa? Ayon po sa COA po to Commission on Audit, ang dami palang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Hindi lang po sa pribadong ospital.
marami rin pong utang ang PhilHealth maski po sa pampublikong ospital na nagiging dahilan po na pagkaantala ng pagbili ng mga ano, no? So kung binayaran lang po ng PhilHealth yan, wala sanang makukuha to si Ralph Recto. O ngayon, ang tanong po, pati po presidente, nagsasabing palpa kasi yung PhilHealth, kaya nakuna ng pera. Palpa kasi yung PhilHealth, kaya zero budget. Ang tanong, bakit po wala natatanggal sa PhilHealth kung palpak? O bakit wala nagre-resign? Kaya mapapaisip ka eh. Yung ba sinasabi nyo kapalpakan ay sinadya kaya para makakuha ng pera? Kailangan ni Recto ng pera eh. Bakit po kailangan? Ayon din kay Ted Filon, 1.2 trillion ang ating budget deficit. So kinakailangan po nilang makakuha ng mga pagkukunan. Alangan namang utang lang lahat yan. Ubus tayo dyan. Ang lalaki ng utang natin. No? Ayaw naman nilang pakawalan yung mga akap, yung mga ibang ayuda. Kahit wala ng pandemya. Kung palpak, anong gagawin natin? Correct. Simple lang po. Pagpalpak, kayo pinuno, nakasalalay lang sa inyo, yung kumbaga, wala pong contract yan. Yan pong mga tao na yan, hinire po yan, no? Yan pong mga tao na yan, hinire po yan para hanggat gusto pa ng gobyerno. Hindi po yan nakakontrata, hindi po yan fix. Yung mga PhilHealth, lalo na po yung nasa taas, pwede pong palitan yan. Kung mismo yung Pangulo nagsasabi na palpak, okay. Bakit hindi nyo po maintindihan yan? Nakulang pa po. Ngayon kasi, ang sinasabi ni BBM, mas malaki pang benepisyo sa PhilHealth. Zero na budget, mas malaki pa raw ang benepisyo. Ang nakakaangal po dyan, lalo na po sa mga OFW, hindi na nga nila napapakinabangan, kakargahin pa ng mga PhilHealth member yung mga non-PhilHealth member. PhilHealth member pa rin po ang gagastos sa proyekto na ng pamahalaan. Anong proyekto ng pamahalaan? Yung mga non-PhilHealth katulad ng mga senior citizen at saka tong mga miyembro ng mga mahihirap, yung pinakamahihirap, yung may mga certificate mula sa barangay na sila ay indigent. Sagot pa rin po ng mga miyembro ng PhilHealth, sumusobra naman kayo. Iyon po ang hindi maunawaan ni BBM na kung nabibigyan, hindi pa po mag-extend kung yung serbisyo ng PhilHealth ay dapat, kung yung serbisyo po ng PhilHealth ay maibibigay niya. Wala pong dahilan para ipamigay pa yung kulang pa po. Kulang pa po sa PhilHealth mismo. Ayan. Okay. So dahil po dyan, sabi ni Ted Filon, may nakikita pa po ba kayong pag-asa? No? Tanong niya kay Shelo Magno, wag tayong mawala ng pag-asa. Alam niyo po, doon ako natutuwa pag may napapanood po akong ganyan. No? Kasi ako rin minsan alam ko, ramdam nyo rito yung frustration natin dito sa channel. No? Yung sama-sama nating frustration. Tapos nakita ko kanina si BP Sara, meron siyang sinabi rito na, kasi biruin nyo, no? Sa lahat ng problema natin, makikita pa natin na nakabandera, number 1 pa si Erich Sylvester Tulfo. Siya pa rin ang number 1. Talagang mawawalan ka talaga ng pag-asa. Pero sabi nga ni BP Sara, Filipinos enjoins Filipinos to unite in facing nations challenge in 2025. Lagi po tayong wag mawawalan ng pag-asa. Kasi yan lang po yung natin, panghawakan natin. Yung pag-asa natin na matatapos pa ito. At ang maganda po nito, no? Lahat po ito pwedeng matapos. Lahat po ng mga panggigigil natin sa kasalukuyang gobyerno, pwede pong magwakas yan. Sa paanong paraan po.
Now, may control tayo. Malapit na po ang eleksyon. Iboto lang po natin yung lahat po ng mga Duterte candidates. Kalahati na po. Kalahati na po ng laban na ipanalo na natin. Di ba? Kasi sa totoo lang, marami po na po prostate tapos wala silang magawa. Halimbawa po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito marami po dito mga nagko-comment. Wala ba tayong kayang gawin? Hindi ba tayo mag-people power? Alam niyo po, napaganda pala yung mga pagpupunta namin sa EDSA. Kasi na-realize ko, kung ikaw ay umaksyon, kalahati ng problema na lutas mo na. Di ba? Bakit? Umaksyon ka na eh. Kapos yung action mo dahil yung iba hindi umaaksyon. Yung mga nagsasabi, no? Yung mga nagsasabi na wala ba tayong kayang gawin? Yun po yung nakakabigat. Meron po tayong kakayahang gawin lahat. Pag may nanawagan ng rally at tayo ay malapit lang, pwede tayong sumuporta. Pero sa loob ng isang sa loob ng isang araw, sa loob ng 3 taon, mayroon po tayong kapangyarihan. Tayo po ang pinakamakapangyarihan. Hindi po si Martin, hindi po si Saldico, hindi po si BBM, hindi po si Lisa Marcos Araneta. Isang araw lang po, every 3 years, mayroon tayong isang araw na tayo ang pinakamakapangyarihan. Yan po yung panahon ng eleksyon. Kaya wag po natin sasayangin kasi pag sinayang po natin yan, ibinigay pa rin natin sa kanila. No? Sasabihin natin, dadayain lang naman tayo. Wag na tayong bumoto. Binigay nyo pa rin sa kanila yung kapangyarihan na minsan lang kada 3 taon. Kaya dapat very positive tayo. Do your part and half of the battle is done. Nag-English pa si Badong no? Is lang, hindi alam Okay. Kasi po sa totoo po, no? Pag wala po kayo action, lagi po kayo nakatingin sa anong gagawin natin? Saan na? Sino mamumuno sa atin? Ano na? Lagi po kayo naghahanap Pero once na umaksyon po kayo, naroon ako sa EDSA Wala talaga Hindi pa handa yung mga tao Naroon ako sa EDSA Konti lang kami sumama, pero masaya. Masaya ka kasi you do your part. Kaya po yung iba, panay paghanap at panay paghimutok. Kasi nga, yun lang ang ginagawa nyo. Naghanap kayo at naghimutok. Ngayon, yung mga rally, pwede pong hindi kayo makadalo dahil ang layo ng EDSA Halimbawa, ako ay taga-Bukid nun. Pero wag nyo pong sabihin na pag panahon ng eleksyon, wala pa rin kayong magagawa. Meron at meron po kayo. Iboto nyo po yung mga pro-Duterte candidates. Yan po, kaya wala tayong katalo-talo. No? Matalo man tayo, manalo man, hindi man maging presidente si BP Sara, ano sasabihin natin? Gusto namin palitan. Di magdusa tayo pare-pareho. Di ba? Alam niyo po yung mga civil disobedience. Rally nga Rally nga Masarap pong pakinggan yan. Manawagan tayo ng civil disobedience. Alam niyo po yung rally lang. Pupunta ka lang doon sa EDSA, sisigaw ka lang. Hindi pa po natin mapasama yung mga tao. Civil disobedience pa kaya. Hinay-hinay lang po kayo sa mga panawagan kasi po lahat po ng panawagan na yan, maganda po yan. Maganda po yan sa isip natin. Sa isip lang po yan Di ba? Pero alam niyo naman po, hindi, sabi ko nga, hindi po panghabang buhay yan Matatapos at matatapos yan. Ang kagandahan lang po, hindi po tayo hopeless. Di ba? Yan yung maganda sa sistema natin Democratic system pa rin tayo. Hindi tayo hopeless lagi. Lagi po tayong mayroon po tayong pag-asa dahil may botohan
mawawalan talaga tayo ng pag-asa pag hindi natin ginampanan yung ating trabaho para bumoto ng maayos. Okay. Alam po ninyo, ito, na pakalat-kalat po itong mga paninisi. Kasi po, meron pong nakaamba. No? Meron po nakaamba na pagtataas daw po ng SSS. Ayan. Okay. Ito po, may RA number 11199. Ayan. Meron pong mga contribution rate dito. Ayan. So, 2019, magiging 12%, 2020, 12%, 2021, 13%, 2022, 13%, 2023, magiging 14%, 2024, 14%, 2025, 15%. Yan po ay SSS contribution. Di ba? Ngayon, sinisisi po ng mga to si Digong dahil yan daw po ay batas. Alam niyo po, no? Ngayon, may pinakita rin na kwenta. Buti nga may nagpakita eh. Hindi ko na lang makita ngayon. Meron din pong pakita ng kwenta na tataasan din po taon-taon yung hulog sa PhilHealth. Kasabay po niyan halos eh. No? Magtataas din po ng hulog sa PhilHealth taon-taon. Tanong, may nakaamba po bang pagtaas ng hulog sa PhilHealth ngayon? Malamang wala. Kasi ang pinag-uusapan pa nga ngayon, bawasan pa yung premium. Makinig po kasi kayo, no? Ito po, pakinggan nyo po itong sinasabi ko para maliwanagan po kayo dyan sa SSS. Okay. Batas po yan. Batas din naman yung PhilHealth eh. Di ba? Ayon din po sa PhilHealth, doon sa batas ng PhilHealth, magdadagdag din po ng contribution yung mga Pilipino every 2 years o every year sa PhilHealth. Kay Digong din pong batas yun. Tanong, sa tingin nyo ba pinatupad natin yung batas ni Digong na yung PhilHealth magdadagdag? Putya kalokohan na yan pag magdadagdag pa kayo ngayon. Kinunan nyo nga ng budget tapos magdadagdag kayo. Di ba? Ay pwede pala Badong. 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 Pwede pala gawin ng presidente yan. Opo. Lahat po. Basta po hindi illegal. Pwede pong gawin ng presidente. Naintindihan nyo po? Presidente siya eh. Ipagpaliban mo kasi mahirap ang Pilipinas. Pinirmahan niya ni Digong, ano po ang basehan niyan? Makinig po kayo, lapit niyo po ulo niyo. Ang basehan po niyan, papaunlad po yung Pilipinas. Kung ang trend po ng Pilipinas ay nasunod doon sa nangyari kay Digong, papunta na po tayo sa mataas na antas. Middle class na po tayo sa mga bansa. Kung si Digong po yung presidente, nakabatay po yung pagdadagdag, maganda po yan. Pag mataas po ang sweldo mo, masarap magbayad ng mataas na SS. Bakit? Sa'yo din mapupunta yan eh. Mataas din yung kontribusyon ng pamahalaan. Ang SS po kasi, may contribution ka, kung magkano yung kinontribute mo, yun din yung contribution ng pamahalaan. Kung mas malaki ang contribution mo, halimbawa, 5,000 ang kinakaltas sa yung SS, 5,000 din yung ibibigay ng pamahalaan. So yung 5,000 mo, hindi na 5,000 yun, 10,000 na yun. Mas maganda po kung malaki ang sweldo ng mamamayan, mas maganda po na mataas hulog niya para pagkuha niya ng SS pension niya, mataas yung pension, or pag nilamsam niya yun, malaki po dahil hindi lang po yan, no? Hindi lang po yan pera niya.
Kung hindi, pera din ng pamahalaan. Dinoble yung pera natin. Yan po yung social security system. O ano po masama dyan? Ngayon, kung itutuloy nyo yung pagkakaltas, kahit hirap na yung Pilipino, nakabatay po yan sa presidente ng Pilipinas. Pag panay kalokohan, nakakatawa talaga itong mga to eh. So aminado kayo na mali na magtaas ng SSS premium. Kasi sinisisi nyo kay Duterte. Eh mali pala, bakit nyo tinuloy? Simple lang po yan. Nakabatay po yun. Kasi ang projection ng Pilipinas, payaman. Kung mayaman ka pong bansa, mataas ang sweldo mo, bit ka aangal. Eh sa'yo din mapupunta yan. Pero kung wala ka na halos sinusweldo, tataasan pa yung SS, mataas na bilihin, naintindihan nyo po? Pwede po yan sabihin ni Marcos, wag muna kayong magtaas. Naknang po pa naman, no? Hindi lang po yan ngayong ginagawa. Lahat po na nangyayari ngayon, kagagawan na po yan ng Pangulo ng Pilipinas ngayong 2024, 2025. Wag nyo pong sisihin yung, kung ganyan lang pala, kung ganyan lang pala na ang masusunod si Digong, edi dapat nasimula na yung Mindanao Railways. Bakit hindi nyo pinagpatuloy yung Mindanao Railways? Kasi sabi ng Pangulo nyo Sabi ng Pangulo ngayon, wag muna yung Mindanao Railways. Masama ba yung Mindanao Railways? Masama ba yung Mindanao Railways? Hindi po. Bakit hindi tinuloy? Eh sinabi rin ni Digong na may pondo na, meron ng negosasyon, okay na lahat. Bakit hindi tinuloy? Eh pwede kasing hindi ituloy ng presidente. Pag magagandang proyekto, ayaw nyong ituloy. War on drugs. Ano po ang pangit sa war on drugs? Gumanda ang komunidad, gumanda lahat. Bakit hindi nyo tinuloy? Pero pag ito, katulad nito, tataas yung SSS, premium, kahit hindi kaya ng tao. Ay, sabi ni Duterte kasi, pinirmahan ni Duterte yan eh. Sabihin nyo lang, na ayaw ko. Hindi lang po yan ang una ngayon. Si Digong mismo, binali niya yung batas na yan. Nung pandemya, sabi niya, teka muna, bakit natin tataasan yung premium yung mga SSS member? Eh, pandemya nga. Di pwede pala. Bakit hindi po pinipigilan? Eh, putya, kailangan lumago yung mga SS. Balang araw, pag marami ng pera, marami na kayong pera SS Teka lang muna. Ralph Recto, puntahan mo nga yun. Baka makakuha tayo dyan. Huwag nyo kaming pinagbububula. Sisisihin nyo kay Duterte ang SSS. Sino ba presidente ngayon? Tigil-tigilan nyo na. Kung yung inutil ang presidente nyo, huwag nyong isisi kay Duterte lahat. Ano kayo ng tatay nyo? Kung si Duterte kasi ang presidente ngayon, hindi kayo aangal sa SS. Dahil ang pinoproblema sana ng mga Pilipino ngayon, saan magbabakasyon? Sobra-sobra pera. Ang daming investor sa atin. Yan yung problema eh. Lahat minasama nyo. Pogo, minasama. Ang laki ng kinita natin sa Pogo dati. Ano yung Pogo eh. Maraming krimen eh. Maraming krimen kasi hindi nyo kayang kontrolin. Si Duterte ba sa tingin nyo hindi niya kayang kontrolin yung Pogo? Kaya pala eh. Di sa presidente lang po yan. Tignan nyo po, pinalit nyo sa Pogo. Sari-saring sugal. Okay sana kung yung kaya ayaw nyo ng Pogo dahil ayaw nyo na sugal eh. Po yan, dami pong online na sugal ngayon eh. Tuloy-tuloy lang po tayo. Happy New Year kahit 861 lang po nanonood. Rambi. Thank you very much.
Eto po. Happy New Year and happy anniversary, Boss Buds. I feel privileged na blessed having you as my top vlogger in SOCMED. I am one of your first few subscribers in 6 years ago. You are very consistent in your messaging. All the best. Thank you very much po, Rambi. Yan. Sa 30.99 Australian dollars. Happy New Year po sa inyong lahat. Huwag niyo pong isisi dahil nakalagay rin po sa PhilHealth. Ito nililihim sa inyo ng mga bugok na vlogger niyo eh. Nakalagay din po sa PhilHealth na taon-taon magdadagdag ng premium sa PhilHealth. Ngayon ba may dinagdag tayong premium? Wala. Ay pwede pala. Pwede palang ideklara ng Pangulo na huwag kayong magdagdag ng premium. Pwede po. Pangulo siya ng Pilipinas eh. Ang mga bawal lang po yung mga illegal. Hindi naman po illegal yan na wag munang dagdagan yung SSS. Digong pa rin ang may problema. Kayo nagdagdag, kayo pumayag na magdagdag ngayon, tapos isisisi nyo kay Digong. Kung si Digong ang presidente ngayon, hindi aangal ang tao. Bakit? Maunlad ng Pilipinas sana ngayon eh. Oh. Ayan po, mga ganyang kalokohan. Tanong nyo sa vlogger na yan na pinagmulan niya na si Digong daw ang may kasalanan ng pagtataas ng SS. Tanong nyo sa vlogger na yan. Hindi ba nakalagay rin sa may batas ng PhilHealth na taon-taon din magdadagdag ng contribution? Opo, nakalagay din yan. Bakit hindi pinapatupad ni Marcos? Pwede palang hindi ipatupad. Pwede po. Mahirap ang Pilipinas. Katunayan, ang laki ng binibigay nating ayuda eh. 'Di ba? Pwede po. Yung inalaw po ninyo yan lahat po yan, sagot po ng presidente ngayon. Panay kayo sisi na sisi. Kung alam lang namin, kung sinabi lang ni Bongbong, pag ako nanalo, lahat ng harapin kong problema, isisisi ko kay Duterte. Sino boboto sa iyo? Hindi naman ganyan yung sinabi mo eh. Continuity and unity. Nung nanalo, yung ka-unit team niya, sinaksak agad sa likod ng mga tropa pips. Yan po ang pagbabalik tanaw natin, no? Ngayon po naganap 2024, formal na pong naghiwalay ang unit team. Wala na pong pikean. Nag-resign si BP Sara sa DepEd. Binanata na siya ng lantaran ng House of Representatives sa pangunguna ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, si Martin Romualdez. Walang katapusan. Ngayon pong taon na to, naganap yung hiwalayang Marcos Duterte. Ngayon ding taon na to, naganap, no? Yung antanging ginawa ng House of Representatives ay siraan ang mga Duterte sa kanilang mga quadcom, sa kanilang iba't ibang committee. Panay paninira po sa Duterte. Ano po epekto? Durug-durug tayo. Walang nag-invest sa Pilipinas. Tigil yung build. Sa madaling salita, napigilan ni Marcos ang pag-unlad ng Pilipinas sana. Yan po ang epekto ng pamimili natin. Ngayon, may election 2025. Ang daming problema ng Pilipinas, ang daming budget, ang daming perang nawawala. May mga kandidato si Duterte. Marami hindi kilala. Tayo lahat galit sa ginagawa ni Marcos. Pero iboboto pa rin natin yung mga kilalang kandidato ni Marcos kasi matagal na natin silang kilala. Kawawa ang Pilipinas. Bakit? Yung mga sinasabi niyong magagaling na nasa linya ni Marcos, si Ping Lacson, si Tito Soto, magagaling ang sinasabi ko. Huwag kayong magbabanggit ng mga magagaling muna.
Yung akala nyo magaling, yan, yung mga akala nyo magaling, si Ping Lacson, si Tito Soto, sino pa ba akala nyo magaling? Yan si Tolentino, yan si Ben Hur. Ikaw talaga, Abalos. At si Pia Cayetano, si Abi Binay. Sino pa ba mukhang magaling? Oh, wala na. Yan lang yung mga magagaling. 6. At yung 6 na hindi ko alam kung bakit tumatakbo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Pinangungunahan ni Lito Lapid, Ramon Bong Revilla, Manny Pacquiao. Sino pa ba? Sino pa ba yung mga hindi mga mukhang magaling? Iboboto nyo pa rin dahil sikat. Tapos sasabi, kakantsawan nyo pa si Badong, bakit ka nakikialam sa akin? Duterte ako pero ayoko iboto yung mga pinaboboto mo. Bakit ko iboboto yan? Ayoko iboto si Bato, ayoko iboto si Bongo, ayoko iboto si Pastor Kibuloy. Pero Duterte ako. Kita nyo? Ayoko kay Marcoleta, ayoko kay Vic Rodriguez, ayoko kay Philip Salvador, pero Duterte ako. Ayoko kay Hinlo, ayoko kay Bundok, ayoko kay Chabit, ayoko sino pa ba, Lambino, pero Duterte ko. Puta, pinagluloko nyo kami. Lahat ng kandidato ni Duterte ayaw nyo. Tapos Duterte kayo. Yan ang bulahan. Ang problema po, hindi po matatapos to. O doon muna tayo sa mga matatalino. Kasi definitely, wala tayong asahan dyan kala Ramon Revilla, Lito Lapid, Manny Pacquiao. Wala po yan. Wala kayo asahan dyan na magkakaroon ng pagbabago ang Pilipinas. Pero dito po sa mga malamang iboto nyo dahil mga akala nyo matitino, si Ping Lacson, si Tito Soto, may nagsalita na po ba yan laban dito sa mga katiwalian sa gobyerno? At saka yan si Erich Sylvester Tulfo. Putya, sarili niya pa lang saan ka makakita, no? Sarili mo pa lang punong-puno na ng katiwalian. Hindi mo nga maipaliwanag yung issue na yan, Erich Sylvester Tulfo. O yan pa rin ang boboton nyo. Yan pa rin ang iboboto ninyo. Tiniti ako. Tapos mag-expect kayo, kawawa naman ng Pilipinas, ganito ginagawa sa atin ni Martin, ni Bongbong Marcos. Pero sino po iboboto nyo? Yun pa rin. Si Tulfo pa rin ang magiging number 1. To, wala akong pakialam dyan kay Badong. Si Tulfo, marami natulungan. Yan ba si Badong, may natulungan ba yan? Wala mangyayari sa atin. Yung kaisa-isa yung kapanyarihan sa loob ng 3 taon, ibinigay nyo pa kay Marcos at kay Martin Romualdez. Lahat po yan, bata ni Marcos at ni Martin. Kung hindi po sila bata, bakit hindi nila tinatanggihan yan? Bakit wala nagsasalita dyan sa mga yan, sa mga tungkol sa budget? Bakit wala naghanap ng pinagbilhan ng ginto? Wala naghanap ng Maharlika Fund? Wala naghanap ng mga lintik na flood control project? Di ba? Sasabihin nyo, magaling. Magaling talaga. Nananalo pa eh. Magaling talaga. Biruin nyo, Duterte na kayo, iboboto nyo pa sila. Ganon sila kagaling, manlin lang sa inyo. Nalin lang pa rin kayo kasi nagsasabi kayo, Duterte ako. Pero iboboto ko si Tito Soto. Magaling niya. Dati Senate President. Magaling ba? Ano ba sa inyo ngayon sa mga katiwalian dyan sa budget? Wala lang. Wala lang. Wala lang pala eh. Yan lang po ang ating topic ngayong bagong taon. Happy New Year sa inyong lahat. Pwede na tayong magbasa. Pwede na po kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at